Nitong nakaraang linggo lamang ay ating ibinalita ang patungkol sa namataang drone ng China sa West Philippine Sea na nasa 30 nautical miles na lamang ang layo mula sa kalupaan ng Zambales sa mismong araw ng delivery ng mga BrahMos missile. Halata namang inoobserbahan nito ang ating bagong missile system at isang malaking banta ito sa ating bansa dahil napakalapit na ng 30 nautical miles mula sa ating dalampasigan at dapat na itong na-intercept ng ating mga fighter aircraft. Wala namang inilabas na statement ng China patungkol sa kanilang namataang drone, ngunit naglabas naman ng pahayag ang Chinese government patungkol sa delivery ng mga bagong missile system sa Pilipinas at hindi naging maganda ang kanilang reaksyon patungkol dito. Base sa kanilang bagong statement, nakakasira umano sa estabilidad at kapayapaan sa Indo-Pacific region ang mga binentang BrahMos missile ng India sa ating bansa at dapat umanong walang masaktan sa defense cooperation na ito ng India at Pilipinas. Sa aking opinyon lamang, wala namang hinahangad na gustong saktan ang ating bansa at tanging pangdepensa lamang gagamitin ang mga bagong missile system dahil maliban sa wala din namang kakayahan makipagyera ang ating bansa ay hindi rin tayo interesado na mangagaw ng ibang teritoryo. Salungat naman ang sinabi ng Global Times na isang news agency na pagmamay-ari ng Chinese government dahil sinabi nitong hindi pa rin kakayanin ng Pilipinas ang China kahit na may mga BrahMos missile na ang ating bansa dahil sa mas marami silang mga advanced na missile system na kayang patumbahin ng ating mga BrahMos. Dapat wag nang pansinin ng Philippine government ang mga statement na ito at dapat nakapokus na lang sa pagpapalakas ng ating hukbong sandatahan dahil na rin sa medyo may katotohanan din naman na kulang pa tayo sa kakayahan at iilan pa lamang ang ating mga missile system. At dahil nga sa handa din naman ang bansang India na suplayan ng ating bansa ng mga kinakailangan nating armas, ay meron na naman silang bagong offer sa Pilipinas na magiging malaking tulong din sa ating coastal defense. Isa na nga sa bagong offer nila na interesado din ng Philippine Army ay ang mga Advanced Towed Artillery Gun System o ATAGS na isa sa bagong gawang artillery system ng bansang India. Kasalukuyang gumagamit ng Israeli-made artillery ang ating army, katulad na lang ng mga Soltam M71 155mm howitzer na kung saan mayroong nasa 20 piraso nito ang Pilipinas, at ang mga Atmos 2000 self-propelled howitzer na kung saan mayroon namang nasa 12 nito ang bansa. Ngunit sa mga nakalipas na buwan na pangyayari sa Israel na kung saan maraming ibang bansa ang kaaway nito sa ngayon, ay nakapokus na ang kanilang mga defense companies sa pagsusupply ng armas sa Israeli Defense Force kaya hindi tayo makakasigurado kung kaya makadeliver ng Israel kung sakaling sila ang mapili sa mga susunod na proyekto. Isang halimbawa na lang nito ay ang hindi pa kumpirmadong report mula sa Max Defense na kung saan hindi na umano kayang i-deliver ng Israeli company na Elbit Systems ang mga in-order na Sabra Pander 2 tank destroyer ng Philippine Army at papalitan na lang nila ito ng mga Sabra Ascod 2 light tank. Maganda sana ang mga tank destroyer sa Pilipinas dahil mas kaya itong i-deploy kahit saang parte ng bansa at bagay na bagay din ito sa ating terrain at mas mura din ang mga naturang armored vehicle. Kaya magandang opsyon na bumili mula sa bansang India, pera na lang sa kanilang mga aircraft dahil sa mas mura ito kumpara sa ibang binibenta ng western countries at handa din naman nilang ibenta ang lahat ng kanilang makabagong armas. At ang ATAGS na kanilang ino-offer sa Pilipinas ay hindi rin naman basta-basta dahil napakalayo din naman ng range nito na umaabot sa 60 kilometers. Samantalang ang ating mga Atmos 2000 ay may maximum range lamang na nasa 40 kilometers. Sa ngayon, tanging ang Armenian Ground Forces pa lamang ang gumagamit nito, samantalang ang Indian Army naman ay nakatakda ding bumili ng nasa lagpas 300 mga ATAGS at isa din ang Pilipinas sa inaasahang susunod na bibili nito. Mayroon din itong self-propelled version katulad ng Atmos na kung tawagin ay mga Mounted Gun System o MGS na isang ATAGS na nakakabit sa likod ng truck at mas maganda ito dahil kaya itong i-deploy ng mas mabilis sa iba't ibang parte ng bansa. Inaasahang ikukonsidera ito ng ating army dahil sa mas nagiging malapit na sa ngayon ng India at Pilipinas
dahil parehong may sigalot ang dalawang bansa sa China at parehong makikinabang ang dalawang bansa sa defense cooperation na ito. Hindi lang din mga artillery ang kanilang ino-offer dahil kasama din ang kanilang mga Akash surface-to-air missile system na sarili din nilang gawang defense equipment at mas mura din ito kumpara sa ibang ino-offer sa ating bansa. Kung kanilang ino-offer ang latest variant na kung tawagin ay mga Akash NG, ay mas maganda ito dahil may range ang mga ito ng nasa 70 hanggang 80 kilometers na mas mahaba pa kumpara sa mga Spider air defense system mula sa Israel na may maximum range lamang ng nasa 50 to 60 kilometers. Ngunit sa aking opinyon lamang, ay dapat pag-aralan muna ng Pilipinas ang offer na ito ng India at obserbahan muna ang magiging performance nito sa Armenia dahil ito ang bansang unang nag-order ng Akash missile maliban na lang sa India kung magiging epektibo nga ba talaga ito laban sa mga aerial targets. Subok na subok ng mga Spider air defense system at gawa ito ng Rafael Advanced Defense Systems Limited na siyang gumawa sa sikat na Iron Dome, kaya mas nakakabuti muna sa ngayon na dagdagan na lang ang mga Spider missile kumpara sa bumili ng mga hindi pa subok na missile system.